Sa gitna ng maingay at mabilis na buhay sa Metro Manila, may isang maliit na oasis na nag-aalok ng katahimikan at inspirasyon, ang Hardin ni Aling Rosa. Hindi ito basta-basta hardin. Ito ay isang koleksyon ng mga halaman na pinaniniwala ang nagdadala ng swerte, bawat isa ay may kwento at mahiwagang kapangyarihan. Simula pa noong kabataan, minana ni Aling Rosa ang pag-aalaga ng mga halaman mula sa kanyang lola. Tinuruan siya ng kanyang lola hindi lamang sa pagtatanim, kundi pati na rin sa pag-unawa sa kaluluwa ng bawat halaman. Ang bawat dahon, bawat bulaklak ay may sariling kwento, may sariling mensahe. Ang sentro ng hardin ay ang isang matandang puno ng San Francisco, isang puno na pinaniniwala ang nagdudulot ng proteksyon at kapayapaan sa tahanan. Ayon kay Aling Rosa, ang punong ito ay nagsisilbing tagapagbantay ng kanyang hardin, nagbibigay ng lilim at lakas sa iba pang mga halaman. Maingat niyang inaalagaan ang puno, binibigyan ng sapat na tubig at pataba, at tinitiyak na laging malinis ang paligid nito. Sa paligid ng puno ng San Francisco ay ang iba't ibang uri ng halaman, ang sampaguita na sumisimbolo ng pag-asa at kadalisayan. Ang duranta na nagdadala ng swerte sa negosyo. At ang Pilea peperomioides o Chinese money plant na pinaniniwala ang nag-aakit ng kayamanan. Bawat halaman ay may espesyal na lugar sa puso ni Aling Rosa at bawat isa ay inaalagaan niya ng may pagmamahal at dedikasyon. Hindi lamang pagdidilig at pagpapataba ang ginagawa ni Aling Rosa. Kinakausap niya ang kanyang mga halaman, binibigyan ng musika, at tinitiyak na laging maisapat na sikat ng araw ang mga ito. Naniniwala siya na ang mga halaman ay may buhay at damdamin, at natumutugon ang mga ito sa pagmamahal at atensyon na ibinibigay sa kanila. Ang kanyang hardin ay hindi lamang isang lugar ng kagandahan, kundi isang lugar din ng pag-asa at inspirasyon. Maraming tao ang pumupunta sa kanyang hardin upang humingi ng payo at inspirasyon, at marami na rin ang nakaranas ng positibong pagbabago sa kanilang buhay matapos alagaan ang kanilang sariling mga halaman. Ang kwento ni Aling Rosa at ng kanyang mahiwagang hardin ay isang paalala na ang pag-aalaga ng mga halaman ay hindi lamang isang libangan, kundi isang paraan din upang mahanap ang kapayapaan, pag-asa, at swerte sa gitna ng magulo at pabago-bagong mundo. Ito ay isang kwento ng pagmamahal, dedikasyon, at paniniwala sa mahiwagang kapangyarihan ng kalikasan. Ang kanyang hardin ay isang patunay na ang pag-aalaga sa mga halaman ay hindi lamang nagdudulot ng kagandahan sa ating paligid, kundi nagdadala rin ng swerte at inspirasyon sa ating mga buhay. Ang puno ng San Francisco, na kilala rin bilang Jatropha integerrima, ay higit pa sa isang magandang tanim. Mayroon itong malalim na kahalagahan sa kultura at pinaniniwala ang nagdadala ng swerte at mga benepisyo sa mga nag-aalaga nito. Ang simbolismo at mga positibong epekto nito sa kalusugan at kapaligiran ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pagpapahalaga dito. Kahalagahan at simbolismo. Ang pangalan mismo, San Francisco, ay nagmumungkahi ng isang koneksyon sa banal at sa espiritual. Para sa marami, ang punong ito ay simbolo ng proteksyon, kapayapaan at pagpapala. Ang matibay at matatag na tangkay nito ay kumakatawan sa katatagan at pagtitiis, habang ang magagandang bulaklak nito ay nagpapahayag ng kagandahan at pag-asa. Sa ilang kultura, ang San Francisco ay itinuturing na isang sagradong halaman na ginagamit sa mga ritual at seremonya. Ang pagtatanim at pag-aalaga nito ay itinuturing na isang paraan ng pag-anyaya ng swerte at positibong enerhiya sa tahanan. Mga pinaniniwala ang benepisyo. Proteksyon at kapayapaan. Ang pinakakaraniwang paniniwala ay ang kakayahan ng San Francisco na magbigay ng proteksyon sa tahanan at sa mga naninirahan dito. Pinaniniwala ang nagtataboy ito ng masasamang espiritu at negatibong enerhiya na nagdudulot ng kapayapaan at katahimikan sa kapaligiran. Swerte at kagalingan, marami ang naniniwala na ang pag-aalaga ng San Francisco ay nag-aakit ng swerte at kasaganaan. Ang malusog at namumulaklak na puno ay itinuturing na tanda ng magandang kapalaran at pag-unlad sa buhay. Pagpapagaling, sa ilang mga komunidad, ang mga bahagi ng San Francisco ay ginagamit sa tradisyonal na gamot. Ang mga paniniwala sa mga nakapagpapagaling na katangian nito ay nananatili. Pagpapaganda ng kapaligiran, ang magagandang bulaklak at luntiang dahon ng San Francisco ay nagdaragdag ng kagandahan sa anumang kapaligiran. Ang pagtatanim nito ay isang paraan ng pagpapabuti sa aesthetics ng tahanan o hardin. Pagpapabuti ng kalidad ng hangin, tulad ng ibang mga halaman, ang San Francisco ay tumutulong sa paglilinis ng hangin sa pamamagitan ng pagsipsip ng carbon dioxide at paglalabas ng oxygen. Konklusyon. Ang kahalagahan ng puno ng San Francisco ay hindi lamang nakasalalay sa mga pisikal na katangian nito, kundi pati na rin sa mga kultural at espiritual na paniniwala na nakapaligid dito. Ang pag-aalaga nito ay hindi lamang isang paraan ng pagpapaganda ng kapaligiran,
kundi isang paraan din ng pag-anyaya ng swerte, kapayapaan, at positibong enerhiya sa buhay. Habang ang siyentipikong ebidensya ay maaaring limitado, ang simbolismo at positibong epekto nito sa kalusugan at kapaligiran ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pagpapahalaga at pagtanggap nito. Sa Feng Shui, ang San Francisco ay itinuturing na isang halaman na may positibong enerhiya, lalo na dahil sa mga matingkad at masisiglang kulay ng mga bulaklak nito. Ang mga bulaklak na ito, na karaniwang pula, rosas, o orange, ay sumisimbolo ng yang energy, ang aktibo, masigla, at mapang-akit na enerhiya sa Feng Shui. Ang kanilang presensya ay nagdadala ng init, sigla, at positibong daloy ng chai sa isang espasyo. Ang paggamit ng San Francisco sa Feng Shui ay nakatuon sa paglalagay nito sa mga strategic na lugar sa tahanan o opisina upang mapahusay ang mga partikular na aspeto ng buhay. Ang mga bulaklak nito ay may partikular na kahalagahan sa pag-akit ng swerte at pagpapabuti ng iba't ibang lugar ng buhay. Para sa relasyon, ang mga pulang bulaklak ay kadalasang nauugnay sa pag-ibig at romansa. Ang paglalagay ng San Francisco na may pulang bulaklak sa timog-kanlurang bahagi ng tahanan ay maaaring makatulong sa pag-akit ng pagmamahal, pagpapabuti ng mga relasyon, at pag-aalis ng mga negatibong enerhiya na maaaring nakakaapekto sa mga relasyon. Ang pagpapanatili ng kalinisan at pag-aayos ng mga bulaklak ay mahalaga upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya. Para sa kayamanan at kasaganaan, ang mga orange at dilaw na bulaklak ng San Francisco ay nauugnay sa kayamanan at kasaganaan. Ang paglalagay ng halaman na may ganitong kulay ng bulaklak sa silangang bahagi ng tahanan ay maaaring makatulong sa pag-akit ng mga oportunidad sa pananalapi at pagpapabuti ng kalagayan sa pananalapi. Ang pag-aalaga ng halaman at pagtiyak na ito ay malusog at namumulaklak ay mahalaga upang mapanatili ang positibong enerhiya na nakakaakit ng kayamanan. Para sa enerhiya at sigla, ang mga matingkad na kulay ng mga bulaklak ng San Francisco ay nagdadala ng positibong enerhiya at sigla sa isang espasyo. Ang paglalagay nito sa mga lugar na kailangan ng dagdag na enerhiya, tulad ng sala o dining area, ay maaaring makatulong sa paglikha ng isang mas masigla at masayang kapaligiran. Ang pag-aalis ng mga tuyong bulaklak at pagpapanatili ng kalinisan ng halaman ay mahalaga upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya. Mga dapat gawin sa mga bulaklak para sa swerte. Panatilihing malinis at malusog, ang mga tuyong o nalalanta na bulaklak ay naglalabas ng negatibong enerhiya. Regular na alisin ang mga ito upang mapanatili ang positibong daloy ng chai. Siguraduhin ang halaman ay may sapat na sikat ng araw, tubig, at sustansya upang manatiling malusog at namumulaklak. Tamang paglalagay, ang paglalagay ng San Francisco sa tamang lugar ayon sa Feng Shui ay mahalaga upang makuha ang mga positibong epekto nito. Isaalang-alang ang mga direksyon at ang mga lugar na nais mong mapabuti. Pag-aalaga at pagmamahal. Ang pag-aalaga ng San Francisco na may pagmamahal at atensyon ay nagpapakita ng paggalang sa halaman at sa enerhiya nito. Ang positibong enerhiya na inilalagay mo sa halaman ay magbabalik din sa iyo. Ang paggamit ng San Francisco sa Feng Shui ay isang paraan upang mapahusay ang enerhiya sa isang espasyo at makatulong sa pag-akit ng swerte at positibong pagbabago sa buhay. Ang pag-aalaga ng halaman at pagbibigay pansin sa mga detalye ay mahalaga upang makuha ang mga positibong epekto nito. Tandaan na ang Feng Shui ay isang komprehensibong sistema at ang paglalagay ng halaman ay isa lamang sa maraming mga elemento na dapat isaalang-alang. Ang Feng Shui, isang sinaunang Tsino na sistema ng pag-aayos ng espasyo, ay higit pa sa simpleng dekorasyon. Ito ay isang komprehensibong sistema na naglalayong balansihin ang enerhiya sa isang kapaligiran upang ma-optimize ang kalusugan, kayamanan, relasyon at pangkalahatang kagalingan. Ang pagsunod sa mga alituntunin ng Feng Shui ay maaaring magdulot ng positibong impluensya sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pag-aayos ng kapaligiran upang ma-maximize ang daloy ng positibong enerhiya at mabawasan ang negatibong impluensya. Ang paniniwala sa kapangyarihan ng Feng Shui ay nakabatay sa ideya na ang lahat ng bagay sa sansinukob ay konektado at nakakaapekto sa isa't isa. Ang posisyon ng mga bagay sa isang espasyo, ang mga kulay na ginagamit, at ang mga simbolo na ginagamit ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa daloy ng enerhiya. Ang pag-unawa sa kahulugan at simbolismo ng mga bagay ay mahalaga upang maayos na mailapat ang mga prinsipyo ng Feng Shui. Ang pagsunod sa mga payo ng Feng Shui ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga panuntunan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga prinsipyo at paglalapat nito sa isang paraan na angkop sa personal na sitwasyon at pangangailangan. Ang pagiging maingat sa pagpili ng mga kulay, simbolo at paglalagay ng mga bagay ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pangkalahatang kagalingan.
Ang pag-iwas sa mga bagay na nagdudulot ng negatibong enerhiya, tulad ng mga sirang gamit, magulo na espasyo, at mga nakakainis na kulay, ay mahalaga sa pagpapanatili ng balansing enerhiya. Ang paglilinis at pag-aayos ng espasyo ay isang mahalagang bahagi ng Feng Shui dahil ito ay nagpapahintulot sa positibong enerhiya na malayang dumaloy. Ang paggamit ng mga simbolo at elemento ng Feng Shui, tulad ng mga halaman, kulay, at mga bagay na may espesyal na kahulugan, ay maaaring makatulong sa pag-akit ng mga positibong impluensya sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang pag-unawa sa kahulugan ng mga simbolong ito at ang kanilang tamang paglalagay ay mahalaga upang makuha ang kanilang mga positibong epekto. Ang pagkonsulta sa isang dalubhasa sa Feng Shui ay maaaring makatulong sa pag-unawa sa mga komplikadong prinsipyo at paglalapat nito sa isang paraan na angkop sa personal na sitwasyon. Ang isang eksperto ay maaaring magbigay ng personalized na rekomendasyon batay sa mga partikular na pangangailangan at layunin. Sa huli, ang Feng Shui ay isang holistic na sistema na naglalayong balansehin ang enerhiya sa isang espasyo upang mapabuti ang kalidad ng buhay. Ang pagsunod sa mga payo nito ay hindi isang garantiya ng tagumpay, ngunit isang paraan upang lumikha ng isang mas positibo at mas balanseng kapaligiran na maaaring mag-ambag sa pangkalahatang kagalingan. Ang pag-unawa sa mga prinsipyo at simbolismo nito ay mahalaga upang mailapat ito ng epektibo at makuha ang mga positibong epekto nito. Ang pagiging bukas sa mga posibilidad at pagiging maingat sa mga detalye ay susi sa paggamit ng Feng Shui upang mapabuti ang buhay.